Let's dive right into this. Alam ko kapag nakakita tayo ng nakapost na rush sale, below market value, o pasalo, mura lang, ang unang reaksyon natin is ma-excite, di ba? Gusto nating lahat ng magandang deal. Pero teka lang, bago ko pa man maglabas ng kahit isang piso para sa isang pasalo o resale property, kailangan nating mag-usap. Sa explainer na to, hihimayin natin kung bakit yung sobrang pag-iingat ang pinakamaganda mong investment. May isang kasabihan tayo dito na gusto kong itanim nyo sa isip nyo. Sa real estate, hindi porket mura, good deal na agad. Totoo yan. Kasi minsan, yung akala mong jackpot na property ngayon, magiging malaking legal headache pala bukas. Kapag hindi mo na-check na maayos yung titulo, yung mismong developer account, o kaya yung mga unpaid taxes, trust me, baka mas malaki pa ang magastos mo sa pag-ayos ng problema kaysa sa na-save mo sa purchase price. Kaya dito, kailangan nating maging strikto. So, heto ang ating roadmap para ngayon. Unang-una, alamin natin ang pinagkaiba ng pasalo versus resale. Pangalawa, kung paano ba ang tamang pagsusuri sa seller at titulo. Pangatlo, yung mga mahalagang batas sa real estate na dapat mong alam. Pang-apat, titingnan natin yung mga red flags at hidden costs. At panglima, yung ligtas na pagbabayad at checklist. First-time buyer ka man, OFW na nag-ipon ng matagal para sa pamilya, o kahit seasoned investor, this is your step-by-step guide para protektahan ang life savings mo. Number 1. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pasalo at resale? Bago ka pumirma ng kahit ano, kailangan crystal clear sa'yo kung ano ba talaga ang binibili mo. Ito kasi yung pinaka-foundation ng due diligence natin. Ganito kasi yan. Kapag sinabi nating resale, nakikipag-deal ka na mismo para ilipat ang aktual na ownership sa'yo. Yung property, may titulo na, nakapangalan na mismo sa seller. Pero kapag sinabing pasalo, iba yung usapan. Kadalasan, may existing contract to sell pa lang yan sa developer o kaya nakayon sa bangko. Ibig sabihin yung seller ay hindi pa fully titled owner. Literal na sinasalo mo lang yung rights niya bilang original buyer at syempre kasama na doon yung pagsalo mo sa mga obligasyon at remaining balances niya. Moving on to number 2. Pagsusuri sa seller at titulo. Ngayong alam na natin yung binibili natin, eto yung golden rule na hindi mo pwedeng labagin. Ang taong tumatanggap ng pera mo ay dapat yung eksaktong tao na may legal na karapatang ibenta yung property. Period. Walang exceptions dyan. Dito talaga, napakaraming nagkakamali. Pakinggan nyo to. Halimbawa, OFW yung buyer. Tapos ang kausap lang is representative daw na may SPA. Pero teka, na-verify ba kung totoo or valid pa yung SPA na yon? O kaya naman, bibili ka sa mga anak or heirs ng may-ari pero hindi pa pala bayad yung estate taxes o hindi pa tapos ang settlement. Sa pasalo naman, madalas mo maririnig yung, kaibigan ko yung owner, ako na bahala magpapirma. Huwag kang papayag dyan. The absolutely crucial point here is never rely purely on someone's word. Kailangan makita mo yung valid IDs, authority to sell, at records na nagpapatunay na sila talaga ang may-ari. Ngayon, paano naman natin i-check ang titulo? Huwag na huwag kang papayag sa photocopy lang na sinend sa messenger. Mag-request ka ng bagong Certified True Copy of Title. Actually, madali lang yang kunin, direct sa Registry of Deeds o kaya online sa LRA Serbisyo. Kapag hawak mo na, i-check mo kung tugma yung pangalan ng seller. Kung may nakita kang nakasulat na mortgage, adverse claim o lease pendants, kalma lang. Marami namang properties ang nakaloan. Ang importante doon is alamin mo ng eksakto kung paano, magkano at kailan ibibigay ng bangko yung titulo kapag nabayaran na. Section number 3, mahalagang batas sa real estate. Medyo nakakadugo ng ilong pakinggan pero i-demystify natin tong mga batas na to at gawin nating practical advice na magagamit mo mismo sa transaction mo. So narinig niyo na ba yung Maseda Law or A6552 ito? Basically, pinoprotektahan ito yung mga bumibili ng real estate on installment basis, gaya ng pagbibigay ng grace periods. At dito, malinaw na sinasabing may karapatan ang buyer na ibenta o i-assign ang rights niya. Pero, at ito ang malaking pero, dapat ito ay sa pamamagitan ng isang notarial act. Anong ibig sabihin nito para sa'yo? Simply put, ang pasalo transaction ay hindi pwedeng laway lang o verbal agreement. It absolutely must be formally documented at nakanotaryo. Kaya ang tanong ngayon, bakit ba sobrang importante nito sa isang pasalong transaksyon? Isipin mo to, minsan sasabihin ng seller, bro, safe to, tiwala lang, ang laki na ng nahulog ko. Pero behind the scenes, hindi na pala updated yung account. Default na sila o baka nga nakatanggap na ng notice of cancellation galing sa developer. Sobrang delikadong sumalo ng developer account ng nakapikit. You're basically buying into a problem.
Pero itong panlaban natin dyan, ang iyong pasalo verification checklist. Lalo na kung bibili ka ng pasalo na kondo, hingin mo agad yung latest statement of account, updated payment ledger, at mga official receipts. Please lang, never just trust chat screenshots. Demand written confirmation directly from the developer or the bank. Gusto mo kasing makasigurado na active pa yung account at pinapayagan talaga nila yung substitution, meaning approved kang pumalit bilang bagong buyer. Ito pa ang isang real game changer, ang PD957. Nagpoprotekta naman ito sa mga subdivision at condo buyers. Kung pre-selling property ang bibilin mo, this is your best friend. Required ng batas na to na dapat may license to sell ang developer, may permit, at garantisadong ibibigay sa'yo ang titulo kapag fully paid ka na. Kaya kapag nag-i-inquire ka pa lang sa pasalo o resale, magtanong ka agad ng ganito, kailan ang turnover? May delay ba sa title? O baka naman naka-mortgage pa sa bangko ng developer yung buong project? Okay, moving to number 4, mga red flags at hidden costs. Papasok na tayo sa danger zone natin. Alam nyo kasi, sa real estate, yung initial asking price ng seller, bihirang-bihira na yon ang final amount na ilalabas mo. Ang pagkakamali ng marami, tinatanong lang nila, magkano ba ang cash out sa seller? Ang dapat mong itanong is, ano ba yung total exposure ko from reservation hanggang malipat sa akin yung titulo? Bukod kasi sa cash out at bank balance, andyan pa yung mga invisible or hidden costs. We're talking about capital gains tax, transfer fees, unpaid association dues, utilities, move-in fees, parking dues, at real property tax na minsan may penalties pa. You need to know exactly kung sino ang sasagot sa bawat item na to bago ka pa pumirma. Ngayon, let's talk about red flags na kailangan mong iwasan no matter what. Una, kung ayaw ipakita ng seller yung original documents o ayaw ipa-verify sa developer, mag-isip-isip ka na. Pangalawa, yung grabe kang i-pressure kasi rush sale daw, kaya wag ka na mag-due diligence. Pangatlo, hindi pala siya yung nakapangalan sa titulo o unresolved pa yung estate. Pang-apat, may nakaloan sa bangko pero gusto niya sa'yo direkta mapunta ang full payment. No way! Idagdag mo pa kung walang bagong certified true copy, kung may gabundok na utang sa RPT at dues, o kaya may nakatira pa dun sa property tapos walang malinaw na turnover agreement. Tandaan nyo to ang good deal makakapaghintay yan sa due diligence mo. Ang scammer, sila yung lagi kang mamadaliin. Finally, number 5, ligtas na pagbabayad at checklist. Ngayong alam na natin yung mga red flags at na-verify na natin ang documents, paano ba natin i-struktura yung bayaran para hindi masunog ang pera mo? Sasabihin ko to ng paulit-ulit, verbal agreements are incredibly dangerous. Huwag kang maniniwala sa bro, sige ako na bahala dyan. Dapat bawat obligasyon, penalties at buwis na sasaluhin mo, pati na rin yung hindi mo sasaluhin ay nakasulat ng malinaw sa isang notarized document like a deed of assignment o contract to sell para sa pasalo or deed of absolute sale para sa resale. Dahil kapag wala yan sa papel, garantisadong mag-aaway lang kayo sa huli kung sino ang magbabayad ng ano. Gusto mong maging safe? Heto ang sundin mong payment structure. Step 1, magbigay ka lang ng maliit na earnest money after mamakita at masuri yung mga unang dokumento. Step 2, para sa mga malalaking payment or loan balances, ibayad mo direkta sa bangko o developer. Huwag na huwag mong idedeposito yan sa personal GCash o bank account ng seller based lang sa usapan nyo sa chat. And step 3, i-release mo lang yung final payment kapag nakapirma na lahat, nasa iyo na ang original docs at na-turnover na physically yung property. So to bring it all together, ito ang ultimate buyer checklist mo. Pasalo man yan o resale, please gamitin nyo tong checklist na to before handing over a single peso. I-verify mo maigi yung seller, kumuha ka ng fresh certified true copy of title, check the tax declaration at maghingi ng RPT clearance, humingi ng written consent mula sa mismong developer o bangko, silipin mo yung mismong property, ilatag mo sa papel yung lahat ng babayaran mo, at higit sa lahat, gumamit lang ng mga notarized documents. Which brings us to this final thought. I-verify bago magbayad, i-dokumento bago magtiwala, at kumpirmahin bago sumaho. Tandaan, ang isang totoong good deal ay hindi lang dahil mura, kundi dahil ito ay malinis, pwedeng i-transfer, at legally safe. Kaya tatanungin kita ngayon, yung rush deal ba na inaalok sa iyo na nakita mo online kanina, sigurado ka bang legally safe yan? Pag-isipan mo. Gamitin ang mga natutunan dito at protektahan ang pinaghirapan mong pera. Hanggang sa susunod na explainer natin.